Ang alamat ni Lansong at ang mahiwagang matanda sa gubat. Sa isang sulok ng bayan, nakatira ang pamilya ni Lansong sa isang munting kubo. Hirap sa buhay, ang kanyang mga magulang ay araw-araw na nagsisikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya sa kabila ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Sa bawat pagdapo ng umaga, magkasama silang naglalakad patungo sa palengke upang maghanap ng maaaring pagkakitaan. Madalas, umaasa lamang sila sa mga natitirang gulay o prutas na hindi na ibenta, makakain lamang. Isang araw, nagising si Lansong na may kakaibang sigla at pag-asa sa kanyang dibdib. Naisip niyang may kailangan siyang gawin upang baguhin ang takbo ng kanilang buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya. Habang naglalakad sa gubat, dala ni Lansong ang matibay na paniniwala na may mas magandang kapalaran na naghihintay para sa kanila. Ang gubat na ito ang kanyang naging sandalan sa mga oras ng pangangailangan, nagbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang matandang babae na tila ba nagmula sa malayong paglalakbay. Payat at pagod ang itsura nito, tila ba ilang araw nang hindi nakakatikim ng maayos na pagkain. Sa kanyang paglalakad sa gubat, nakatagpo si Lansong ng isang matandang babae na mukhang pagod at nagugutom. Tila napakabigat ng kanyang mga hakbang at halos hindi na makangiti. Nakita ni Lansong ang mga matang puno ng paghihirap at pangungulila. Napaisip si Lansong habang hawak ang kanyang baon na tinapay. Ito na lamang ang kanyang pagkain hanggang sa pag-uwi, ngunit nakita niya ang pangangailangan ng matanda. Tila isang mabigat na pasanin ang desisyong kailangan niyang gawin. Sa kanyang puso, nanaig ang awa at kabutihan. Iniabot ni Lansong ang kanyang tinapay sa matandang babae. Para sa iyo ito, sabi niya, habang pilit itinatago ang kanyang pag-aalala sa kung ano ang kanyang kakainin pagkatapos. Nagpasalamat ang matandang babae ng buong puso. Sa mga mata niya'y sumilay ang isang kislap ng pag-asa at pasasalamat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng matanda ang tungkol sa isang mahiwagang lugar sa gubat na puno ng pagkain. Pinakinggan ni Lansong ang kwento ng matanda at naituro sa kanya ang daan patungo sa sinasabing mahiwagang lugar. Puno ng pag-asa at determinasyon, nagpatuloy si Lansong sa kanyang paglalakbay, umaasang matatagpuan niya ang lugar na magbabago sa buhay ng kanyang pamilya. Sa pagtahak ni Lansong sa makapal na kagubatan, natagpuan niya ang lihim na hardin na puno ng sari-saring prutas at gulay. Iba't ibang kulay at anyo ng mga bunga ang sumalubong sa kanya, tila isang paraiso sa gitna ng gubat. Ang bawat sulok ay nag-aalok ng pag-asa at kasaganaan para sa kanyang pamilya. Pinuno ni Lansong ang kanyang basket ng mga hinog na prutas at malulusog na gulay. Mga kamatis, talong, mangga at saging ang ilan sa mga nakolekta niya. Sa bawat pagpili at paglagay niya ng bunga sa basket, naramdaman niya ang isang bagong sigla at pag-asa para sa kinabukasan. Habang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan, pinag-isipan ni Lansong kung paano niya ibabahagi ang mga nakuhang biyaya sa kanyang pamilya. Naisip niya ang tuwa sa mga mukha ng kanyang mga magulang at kapatid sa sandaling makita nila ang mga dala niya. Pagdating ni Lansong sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na may pagtataka at galak. Agad niyang ipinakita ang laman ng basket, at halos hindi makapaniwala ang kanyang ina at ama sa dami at sariwa ng mga prutas at gulay na kanyang dala. Ikinuwento ni Lansong sa kanyang pamilya ang tungkol sa matandang babae at ang mahiwagang hardin. Habang nagkukwento, baka sa kanyang mga mata ang pasasalamat at determinasyon na tulungan hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi pati na rin ang kanilang komunidad. Sa pagbabalik ni Lansong, buong galak niyang ikinuwento sa kanyang pamilya ang tungkol sa matandang babae, ang mahiwagang hardin. Hinangaan ng kanyang mga magulang ang kanyang kabutihang loob at determinasyon na makatulong sa iba. Nagpasya ang pamilya ni Lansong na hindi lamang sila ang dapat makinabang sa biyayang natagpuan. Pinag-usapan nila kung paano nila matutulungan ang iba pang nangangailangan sa kanilang komunidad, lalo na yung mga hirap din sa buhay. Kinabukasan, sabay-sabay na bumalik si Lansong at ang kanyang pamilya sa mahiwagang hardin. Dala ang malalaking basket, maingat nilang pinili at kinuha ang mga sariwang prutas at gulay na kanilang makakaya. Iniisip ang pangangailangan ng kanilang mga kapitbahay.
Sa tulong ng buong komunidad, itinatag nila ang isang sistema kung saan lahat ay may patas na akses sa mga ani mula sa hardin. Itinakda nila ang mga araw kung kailan maaaring kumuha ng pagkain ang bawat pamilya para maiwasan ang pag-aabuso. Ang simpleng kagandahang loob ni Lansong ay naging susi sa pagbabago ng buhay ng buong bayan. Dahil sa patuloy na pagbabahagi ng mga biyaya mula sa hardin, unti-unting umangat ang kalagayan ng bawat isa, nagdulot ito ng masaganang pamumuhay at mas matibay na samahan sa komunidad. Sa paglipas ng mga araw, si Lansong ay kinilala bilang bayani ng kanilang komunidad. Ang kanyang kabutihang loob at pagmamalasakit ay naging inspirasyon sa marami, at siya'y pinarangalan sa kanilang nayon bilang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang mga ginawa ay nagturo sa lahat na ang pagtulong sa kapwa ay may malaking epekto sa buhay ng bawat isa. Habang lumalago ang kanilang bayan sa kasaganaan, ang alaala ng matandang babae na nagturo kay Lansong ng daan patungo sa mahiwagang hardin ay nanatiling buhay sa kanilang mga puso. Ang kwento ni Lansong at ng mahiwagang hardin ay naging bahagi na ng kanilang kultura, isang paalala na sa kabila ng kahirapan ay may mga himala pa ring nagaganap basta't bukas ang puso sa pagtulong.